Well, hindi naman kasi lahat ng trabaho kailangan nakikilala ko or nakikita ka. So ito yung isa sa mga trabaho na behind the scenes ka, pero malaki yung role nyo kung gagalaw kayo together. Journal officers yung tawag sa amin. Pero yung item ko is Legislative Staff Officer 5. So, as a journal officer, nagjo-duty kami sa session hall. Kami yung nag-check ng attendance ng senator, sinong present, sinong absent, or arrived after the roll call ba yan. Tapos, ginagawa namin ng summaries. For example, yung pag may pinagbotohang bill sa third reading, sino yung mga bumoto na yan, sino yes, no, abstain. Meron yan silang explanation ng vote nila, paano siya bakit nila ginawa yun. So, gagawan din namin ng story or summary yun. So, kumbaga sabi nga nung mga dating boss namin, we are writing the legislative history of the Philippines. So, parang yun yung pag binalikan, ano yung nangyari sa batas na to, kailan siya na-take sa floor, ano yung naging debate para maging ganito yung resulta ng batas. So, dun mo siya mababasa. Yung bata pa ako, nung lumipat kami ng Manila, kasi yung mother ko, prosecutor na siya sa Manila City Hall. Dun siya nag-work. Tapos yung dad ko, lawyer naman. Pero, batay na siya noong 2012. So, pareho silang nagpa-practice. Nung bata kami, walang katulong. So, lumaki kami na nakatambay sa Manila City Hall. Doon gumagawa ng assignment or hintay namin pag-uwian na. After school, sasabay na kami sa mama niya. Sabi ko nga sa kapatid ko, maglulong ako pag hindi nila alam. Kasi sabi ko, parang pressure. Most kasi na, nung bata kami, lumalaki kami. Tapos yung mga ibang batang anak rin ng lawyers, in-expect rin ng parents sila, maglulong sila. Yun. Pero nung lumaki na kami, sabi naman ng mother ko, hindi naman namin pinipili. Kasi ang ano ko nun, hindi ko expertise yung engineering, math, sciences. Sabi ko, mas doon na lang ako sa course na may writing, grammar, ganyan. Sabi ko, so sige, try natin journalism. Malaking bagay na marunong ako magsulat nun. Tsaka pag reporter ka kasi, strike anywhere ka, hindi ka maarte. Wala kang, pag sabihin puntahan mo to, pupunta mo kayo, di mo alam yung lugar. Kapag, kumbaga, kakapain mo na lang, didiskartehan mo. So, magandang training siya. Lalo yung kadil mo, mga police, mga lawyers, or mga ordinaryong tao din. Halimbawa, mga nagpa-file ng cases sa prosecutor's office pag controversial yung mga cases. So, pagdating na na-hire ako sa campaign ni Senator Cheese, maglaking bagay na alam ko kung paano yung sa media, paano sila mag-behave, ano yung kailangan nilang detalye. That time, sabi namin, syempre alam naman namin coterminous kami. Either sasama kami sa kanya, or lilipat kami sa ibang boss, or pwede kang mag-private, or dito, maghanap ng work dito mismo sa Sen. Para maganda kasi na na-build mo na yung 12 years ka na dito. So kahit papaano, may institutional knowledge ka na. So may na-build ka na ring network. So sabi ko, sige, apply ako dito. Mas gusto kong government pa rin sana. Kasi pakiramdam ko kasi maganda yung hindi man nakikita ng ibang tao yung involvement mismo siguro ng boss mo. Pero alam mo na pag may nakita ka sa labas, resulta siya ng mga batas na ginawa dito sa loob. So parang nakikita mo yung track niya. So nung nasa labas ako, nakikita mo yung grassroots. Nung napunta ako dito sa secretariat, nakikita ko, ito pala yun. So ito pala yung effect nung mga batas na to pagdating dyan sa baba. Ako si Candy Cerezo, Legislative Staff Officer 5 ng Senate of the Philippines, ang inyong public servant.